Okay, pag-usapan natin ngayon ang isang napakabigat na issue. Ito yung referral ng Department of Public Works and Highways sa Ombudsman na sangkot mismo ang pamunuan ng Kamara. Pero ano nga ba talaga ang ibig sabihin nito? Halika't himayin natin. Alam nyo, seryosong usapan to. Kapag ang mismong Department of Public Works and Highways na ang kumakatok sa Ombudsman dahil sa usaping budget, malinaw na yan. Ibig sabihin may tinitingnan silang malaking issue ng panananggutan sa loob ng isang institusyon. Sige, simulan na natin itong paghimay. Unang-una, ano ba talaga itong referral na to? At bakit? Bakit ba ito ganun kaimportante at kailangan nating pagtuunan ng pansin? So, etong referral, hindi ito basta-basta isinampa. May matibay itong basehan. Nakasandal yan, una, sa mandato mismo ng DPWH sa ilalim ng konstitusyon. Pangalawa, ginagamit nila ang Ombudsman Act. At eto pa ang nagpapabigat. Nakabase rin ito sa mga testimonya na narinig mismo sa mga Senate hearing na di umano ay may mga hindi tamang nangyari sa paglilipat ng pondo. Okay, dito tayo sa isang napakakrusyal na punto. Kailangan nating linawin yung pagkakaiba. Yung pagkakaiba ng pagsisimula ng isang proseso at yung pagbibigay ng hatol. Magkaibang-magkaiba yan. So, ano ba talaga ang referral? Simple lang. Isa itong trigger, isang mitsa para mag-umpisa ang isang investigasyon. Simula pa lang to ng proseso. Ngayon, ano naman ang hindi ito? Hindi ito hatol. Hindi ito nagsasabing guilty na ang isang tao. At lalong hindi ito ang katapusan ng kaso. At yang pagkakaibang yan, napakahalaga yan sa ilalim ng ating batas. So ang tanong na yun, kung simula pa lang pala to ng proseso, bakit kasama sa usapan ang pangalan ng dating speaker? Magandang tanong yan. Ganito kasi yan, para maintindihan natin, tingnan natin yung daloy ng budget. Unang-una, dyan yang sa Kamara, doon yan dinidebate at hinuhulma. Tapos mapupunta yan sa Appropriations Committee na nooy po namumunuan ni Congressman Zaldico. At sino ang nasa tuktok ng lahat niyan? Sino ang may pangkalahatang pangangasiwa? Siyempre ang House Speaker na si Martin Romualdez noong panahong yon. So kita nyo, may malinaw na chain of command. At dito na pumapasok yung konsepto ng command responsibility. Ano ba yan? Ito yung pananagutan ng isang leader hindi lang para sa sarili niyang ginawa, kundi para sa mga aksyon ng kanyang mga nasasakupan at sa pangkalahatang takbo ng kanyang opisina o institusyon. So, linawin natin ulit ha. Ang command responsibility ay tungkol sa pananagutan sa sistema. Ibang-iba yan sa personal orchestration, yung ikaw mismo ang nag-utos, ikaw mismo ang gumawa ng illegal. Magkaiba yung institutional responsibility sa direct personal na kasalanan. Sige, alamin naman natin ngayon ano na ba ang mga hawak na ebidensya sa kaso, ano yung meron na at ano yung hinahanap pa. Okay, sa ngayon, ano ba yung mga ebidensyang hawak na? Meron tayong mga testimonya mula sa Senado, nariyan din yung ugnayan ng institusyon sa liderato dahil sa command responsibility. At syempre, yung mga alegasyon. Pero ano yung wala pa? Yung mga tinatawag na smoking gun. Wala pang memo na may direktang utos. Wala pang recording, walang direct financial trail na naipakita. At yan mismo ang trabaho ng investigasyon na alamin. At sa isang legal na proseso, yung pagkakaiba, yung agwat sa pagitan ng alegasyon at ng matibay na ebidensya, napakalaki ng bagay na yan. In fact, yan ang buong punto kung bakit kailangan ng investigasyon. So, saan tayo dadalhin ito? Ano na ang susunod na kabanata? Ito na siguro ang pinakamahalagang tanong sa lahat. Ano ang dapat mangyari ayon sa batas? Isipin niyo na lang, ang DPW, sila yung nagsindi ng apoy, sila yung nagbigay ng hudyat. Pero ngayon, yung sulo, ipinasa na. At ang may dala nito ngayon ay ang ombudsman. Sila na ang magpapatuloy ng investigasyon. Kasi, alam nyo, ang due process, hindi yan basta technicality lang. Hindi yan lusot sa batas. Ito ang mismong puso ng sistema. Ito yung paraan para masigurong gumagana ng tama ang paghahanap ng katotohanan at hustisya. So, para malinaw kung nasaan na tayo ngayon, may formal ng referral, may mga testimonyas na sinumpaan na itatag na ang konsepto ng institutional responsibility at pinakaimportante, may investigasyon ng nagaganap. Pero tandaan natin, hindi pa napapatunayan ng pagkakasala at hindi pa rin napapawalang sala, nasa gitna pa tayo ng proseso. At dito, napakahalaga ng paalala. Ang kasong ito, ang prosesong ito ay dapat mangyari sa loob ng opisina ng ombudsman. Ang lugar niyan ay sa korte ng batas.
hindi sa korte ng public opinion, hindi sa social media memes, o sa mga kampanyang pampolitika. Kaya habang sinusubaybayan natin ang pag-usad nito, maiiwan sa atin ang isang malaking tanong. Sa paghahanap natin ng katotohanan at pananagutan, paano natin sisiguraduhin na naproprotektahan din natin yung fairness, yung pagiging patas na kailangan din ng hustisya? Yan, marahil, ang pinakamalaking hamon, hindi lang sa kasong ito, kundi para sa ating lahat.